Topic po natin, bakit may mga tao bihira lang magpa-check up o yung iba walang check up pero mahaba ang buhay nila? Yan ang lagi ko nakikita sa comment, 'di ba? Paulit-ulit sasabihin na nagko-comment, bakit yung mga ninuno ko sa probinsya, mga lolo ko, lola ko, hindi naman nagpapa-check up, umabot ng 80 years old, 90 years old, 100 years old, o paano mo mapapaliwanag yan? Okay? Lalo na kung magsasaka sa probinsya, merong mahaba ang buhay. Una-una, ililinaw lang natin, base sa datos, yung overall life expectancy ng tao. Yung haba ng buhay ng tao compared ngayon, compared sa 50 years ago, 70 years ago, mas mahaba yung buhay ng tao ngayon. Dati, ang average siguro mga 50 years old lang, 60, kasi may gera may war yun eh. Ngayon, humahaba, may 70 years old sa Philippines, may 80, 88 years old sa Japan at ibang mga lugar. So overall, humahaba ang buhay. Pero tama naman sila. Meron talagang mga tao na bihira lang mag-check up, pero okay, humahaba ang buhay. Tingnan natin kung paano gagawin, ano yung mga factors, at kung ma-apply ba natin ngayon sa sarili natin. Siyempre, mas gusto ko magpa-check up kayo. Pero tingnan natin, kasi sabi nila humahaba buhay. Tama naman. Number 1, yung mga ganyang kaso, yung mga ninuno nyo na mahaba ang buhay. Number 1, maganda ang lahi nila. Good genes. So, genetics talaga malaking factor. Ibig sabihin, pag yung mga ninuno mo inabot ng 80, 90, 100 years old, namana mo to. So, malaking tsansa, hahaba din ang buhay mo. Pero pag ang mga ninuno mo, let's say, 40 years old lang na heart attack na. O maaga pa lang may bara na sa puso. So, pwede mo mamana yon, na mamana rin yung mga mataas ang cholesterol, diabetes, at iba pa. So, good genes, malamang good genes siya. Kaya humaba buhay. Number 2, syempre pag nasa probinsya yung mga ninuno natin, healthy lifestyle sila talaga. Sobrang healthy lifestyle sila doon. I'm sure sa pagkain nila, healthy lifestyle, sa exercise nila, 'di ba? Sa tulog nila, lagi silang healthy lifestyle doon. Ngayon, ano ba lifestyle natin? 'Di ba? Ibang-iba ang lifestyle natin ngayon kumpara sa lifestyle nila. Kaya mahirap ikumpara. Number 3, yung mga lumang panahon, wala silang stress noon, di ba? Walang ganong stress, walang kaaway, walang bashers, di ba? Oo, walang iniisip, hindi katulad ngayon, ang dami iniisip. Ang dami na babalitaan na news, may gera, may gulo, may kaaway, may bashing, may kinakancel na naman. So, ngayon, ang tao, very stressed. Nung lumang panahon, baka wala silang stress nun, wala namang cellphone nun, walang social media. Ang ganda pa tulog nila. Dito, puro hindi makatulog. Number 4, maganda yung social connections nun. Siyempre, dati, wala pang cellphone, maraming kinakausap. Yung mga bata, naglalaro pa, di ba? Puro exercise, naglalaro sa labas, nag-uusap-usap yung mga kamag-anak. Mas maganda ang network nila. Ngayon, ang network natin, pa-text-text na lang. Away, di ba? Inggit, inisan, yan na nangyayari. Number 5, I'm sure marunong sila sa preventive measures, di ba? Maingat sila sa sarili, kompleto yung tulog nila, at meron din naman silang mga gamutan Oo, like sa probinsya, maraming mga halamang gamot, di ba? I'm sure tinuro yun din ng mga ninuno nila, yung mga simpleng bayabas sa sugat, o sa mga nagtatae, yung mga simpleng gamutan, meron naman noon. Hindi ko naman sinabi totally, I'm sure nagpapacheck up din sila paminsan-minsan kung talagang may emergency. Number 6, marunong sila mag-self-care, mag-alaga sa sarili, di ba? Tulad na sinabi ko sa inyo, yung mga halamang gamot, alam naman nila pag pagod, nagpapahinga. Number 7, maganda eating habits nila. Dito tayo talo, di ba?
Itong number 7, iba yung pagkain nila. Kita mo naman yung pagkain sa probinsya, talagang gulay lang. 'Di ba? Puro gulay, konti ang mantika. 'Di ba? Puro isda. Yan na lang araw-araw, gulay, isda, yan ang tinatanim eh. 'Di ba? So mas healthy tayo. Ano ba pagkain natin ngayon? Puro fast food, puro prito, puro sa supermarket, processed foods, puro donut, puro matatamis. So talagang mas hahaba ang buhay nila kung yan lang kakainin, puro gulay. Tsaka pa konti-konti lang yung kinakain nila, di ba? Hindi sila matataba, hindi sila overweight, di ba? Tayo, overweight, cellphone, upo, kain, kaya maraming sakit, di ba? Sila mas okay. Number 8, moderation sila kumain. 'Di ba? Hindi sila kumakain talaga na sobrang dami, konti-konti lang. 'Di ba? Bihira ang matataba noon eh, 'di ba? Lalo na sa mga ngayon lang dumami ang overweight. Actually, itong mga past 30, 40 years. Doon lang biglang dumami overweight. Dati nga wala nga ganong diabetes, wala ganong diabetes noon. Parang 2%, 3% lang may diabetes. Ngayon, 10% na. Sumasabay sa overweight, dami ng pagkain, walang exercise, puro cellphone. Kaya yun na nangyayari. Number 9, talo tayo dito, physical activity. Grabe sila sa physical activity. Siyempre, sa probinsya, sarili, lalo na yung mga magsasaka, physical activity, ang bibigat ng binubuhat, 'di ba? Ang layo ng nilalakad, 'di ba? So, yung physical activity nila, napakaganda. Kaya malakas yung kamay, malakas yung likod, malakas yung paa, malakas yung puso. Paano? Trabaho ng trabaho eh. Meron nga kasabihan, di ba? Use it or lose it. Ibig sabihin, pag hindi mo ginamit ang isang bagay, use it or lose it. Pag hindi mo ginamit ang isang parte ng katawan, mawawala yon. Eh sila, lagi nilang banat na banat yung buto nila. So, panalo sila sa eating, sa probinsya, healthy habits, kaya siguro kahit walang check-up, nakakaya nila. Number 10, environmental factors. Dito rin tayo ngayon. Siyempre dati, pag sa probinsya, walang ganong pollution, walang usok. Eh dito kita mo naman, sobrang usok sa mga city, tambucho, diba? Grabe. Tapos maraming pollution, kahit tubig natin dito, marami madudumi din. 'Di ba? Environmental factors, isa pa, maraming ilaw sa mga city. Yang mga maraming ilaw, maraming neon lights, hindi yan maganda sa tulog natin eh. May pag-aaral. Pag sa probinsya, mahaga pa, madilim na, 'di ba? So tulog ka na talaga, baka 6 o'clock, 7 o'clock, pahinga na. Tayo, anong ginagawa? 7 o'clock, wala, labas pa rin, ikot pa rin, puyat pa rin, kain pa rin, 'di ba? Midnight snack. So mas unhealthy ngayon. So, and number 11, may strong sense of purpose, 'di ba? Siyempre may purpose sila, trabaho lang, sipag lang. Kung yun lang talaga basic ginagawa nila, kaya so siguro totoo. Merong mga tao na bihira magpa-doktor, mahaba ang buhay, walang check-up pero mahaba ang buhay. Pero kung i-apply natin ngayon sa sarili natin, medyo pwede, gawin natin lahat to. Dapat gulay lang. Dapat talagang trabaho lang, di ba? O walang ganong mga init ng ulo. Pwede. Ngayon kasi iba na yung factors. O ano yung mga problema natin ngayon? Ngayon, puro processed foods. Di ba? Ngayon, marami puyat sa tulog. Ngayon, maraming sigarilyo, maraming alak, maraming mga droga, substance abuse. Ngayon, pinakamalaking problema, puro social media, puro upo. Ngayon, ang average na upo natin, 6 hours in a day, 6 to 8 hours upo. Siyempre, pag upo, lalong hihina ang paa, magbavaricose veins. Isa pa, sa social media, puro bad news, di ba? Puro away, puro gera sa ibang parte ng mundo. Nabobombard tayo ngayon. Ngayon, ang daming may anxiety, daming may panic, ang daming stress, may depression. So, nakaka-contribute din niya sa bad health eh. Kaya mas marami ang sakit ngayon. Although maraming gamot ngayon, mas marami din sakit ngayon. Sedentary lifestyle, lagi nakaupo, bira na lang naglalaro sa labas, napakainit kasi ngayon kulang sa puno eh. Dati, mas malamig ang panahon, maraming puno, masarap lumabas. Ngayon, ang init, ang polluted, kaya nakakulong tayo sa loob ng mga bahay. Air pollution, tsaka ngayon, syempre, yung mga pagkain natin,
puro processed foods, di ba? Puro unhealthy chemical sa pagkain. Hindi na organic. Dati, puro organic eh. Di ba? So, yan yung mga factors na mahirap nating gayahin yung ginawa ng mga ninuno natin na no check-up. Kasi ngayon, maaga pa, high blood na. Maaga pa, diabetes na. Maaga pa, may mga mataas na cholesterol. So, right now, kung hihingi kayo ng advice, mas maganda, i-screen pa rin. Maganda pa rin magpa-check. Total, itong check-up naman, prevention lang eh. Preventive check-ups eh. Lalo na yung mga check-up sa high blood, gamot sa high blood, maganda. Gamot sa diabetes, pag may diabetes, wala tayong choice eh. So, kailangan pa rin magpatingin sa doctor to be safe. Pero maganda rin, iniisip-isip natin, bakit humahaba ang buhay ng mga dati, mga tao noon. Simple ang pagkain, simpleng pamumuhay, lagi nag-exercise, so pilitin natin magaya ang mga good habits nila. Salamat po. God bless.